Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Ay, hapon pa pala. 4 pa lang pala rito. Oo. Ay, salamat po sa dumadagdag na subscriber. No? Sa ngayon ay pagtatanggol ko si Senador Kimo Sobra utong babae na to. Mima Alicia. Mima Alicia, pangalan niya. 6 hours ago lang ito eh. Padilla. Niya. To thumbnail niya eh. Sobra tong babae na to. Masyado niyang inaapi si Kimo. Idol ko yun eh. Pagtatanggol ko si Kimo, pagtatanggol ko. Sabi kasi rito, Padilla, kapag inaresto ng ICC si Bato, sasama ako sa kulungan. O, pag inaresto ng si Bato, sasama sa kulungan. Eh, matagal na kong issue yan Pakinggan natin siya. So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ito na nga guys, naalala nyo pa ba? Mima Alicia pala to. Okay, tuloy mo. Itong sinabi ni number 1 Senator Robin Hood Padilla, 18,000 views ito. Ang dami, di ba? pag inaresto daw itong si Senator Bato de la Rosa ng International Criminal Court, abay, hindi siya nag-aatubili at sasama daw po siya sa kulungan. O ba't pinagtatawanan mo, trip niyang sumama sa kulungan? Di ba? Trip niya yan eh. Tuloy mo. Naalala niyo yan guys, yung pagpapakabayani, Oo naman. pag-feeling bayani ni number 1 Senator nating utol nating hudlong. Biruin nyo, number 1 senador natin, pero hindi pa talaga guys nakaka-move on. Nanonood ka rin pala ng pelikula niyan eh. Alam mo, utol ng hudlum. Utol, hudlum. Part 1, part 2 yata yun ni Ading eh, di ba? Tuloy mo. Dito sa pagiging action star. Iba po yung teleserye iba po ang mga movie. Dito sa realidad, dito sa reality, baka nakakalimutan mo, number 1 Senator Robin Hood Padilla. Malamang nakakalimutan niya yan. Eh, ano nga magagawa natin? Malilimot ni si Kimo. Tuloy mo. Hindi mo pa kayang bitawan ng pagiging action star mo, dapat hindi ka muna tumakbo sa pagiging senador. Character development naman, kahit pa paano. Grabe. Sino ba namang tanga? Guys imagine, sino ba namang tanga? Sino ba namang bobo? Ang iiwan ang kanyang pamilya, ang kanyang anak, at sasama dito sa kulungan para samahan ang kanyang kaibigan. Kasi guys, Ayan na nga, sige mo nga. Siya. Tinatanong mo pa, ikaw talaga. Si Kimo, ang gagawa niyan. Kimo, wag mo kong ipapahiya, Senador Kimo. Tuparin mo yan. Pag hindi mo tinupad yan, mapapahiya tayo. Di ba? Pangatawanan mo yan. Salitang lalaki. Pagka inaresto si Bato at saka si sumama ka. Tuloy mo. guys, kung ako, mayroon akong kaibigan, nakagawa siya ng pagkakasala, hindi ko ito tolerate. Promise guys. Hindi ko Parehas tayo, Ading. Promise din. Hindi ko rin ito tolerate. Tuloy. Iiwan ko na siya. ito tolerate. Bibisitahin ko siya, pero hindi ko ito tolerate yung ginawa niyang pagkakamali. Diba? To the point na ako sasama sa kanya, iwan ko yung pamilya ko, iwan ko yung kamag-anak ko. Ay, Robin, guys, ang lakas kasi mag-amok kasi alam niya sa sarili niya na hindi naman siya tinitiktikan ng International Criminal Court. Ang lakas niya mag-amok. Pwede rin. Kaya siguro malakas ang loob ni Idol Kimo dahil alam niya na pero huwag kang kakasiguro dyan. Iba magsalita yan, tinutupad niyan. Pupunta sa dahig yan, sasama sa kulungan yan. Kulungin niya na ako. Sigurado ay tuloy. Mag-amok kasi hindi naman siya yung person of interest eh. Diba? Tingnan nyo guys yung pagpapakabayani niya sa West Philippine Sea. Ano yung sabi niya? Paglaban natin ang ating bayan. Ganyan. Dami niya sinasabi, no? Paglaban ng ating bayan. Ang ginawa niya, pumunta siya sa West Philippine Sea. Yan, may kasama pa siyang mga videographer. May mga kasama din siyang Napanood ko yan. Sige, tuloy mo. mag-aalalay niya. Alam nyo guys, ang ginawa niya para may pagtanggol ang ating bayan, doon nagsisisigaw.
After niyang magsigaw, kumanta ng lupang hinirang, pwede ba naman tanga? O paano mo? Sa paanong paraan? Sobra ka naman kung makatanga dun sa kiki mo. Para mo sinabi na yung meron tayong senador na tangang arod. So, ading kay, para mo sinabing lahat ng bumotor yung kiki mo, tanga. Di ba ganun mga boss? Sobra to. Tuloy mo. Na ipagtanggol ang ating bayan sa pamamagitan ng pagsisisigaw mo at sa pagkanta mo ng lupang hinirang. Buti nga lupang hinirang ang kinanta. Yung isang senador dyan, Bayang Magiliw yata kinakanta niya. Anong senador? Hindi alam kung anong pamagat ng pambansang awit. Bayang Magiliw daw. Shhh. Kilala niyo yun? Naging katawa-tawa rin siya ron, pero ayaw tumigil. Tuloy. Aber, ngayon guys, eto na, meron na Takin mo, senador. Hindi mo alam ang pamagat ng pambansang awit. Bayang Magiliw. Loko. ang tanong dito kay Senator Robin Hood Padilla kung ano nga ba yung kanyang reaksyon nung sinabi ni Senator Bato de la Rosa na ayaw niyang makulong bagkus gusto niya pang makita ang kanyang mga apo. Ito nga guys, yung content ko lately, 'di ba? Ano kaya yung reaction niya na ayaw makulong ni Senator Bato de la Rosa dahil nga gusto niya pang makita ang kanyang mga apo? Senator Bato, takot makulong. Di ko makikita mga apo ko. See, kahit tinitiktikan ng ICC, itong si Senator Bato de la Rosa, family first pa rin siya. Kaya nga, sinong gengging ang maniniwala dito kay utol nating hudlom na isasakripisyo niya kanyang pamilya at ng kanyang anak over dito sa kaibigan niyang makasalanan na tinitiktikan ng ICC? Ako. Ading, naniniwala ako dyan. May isang salita yung si Idol Kimuko yan Pag sinabi niyan, gagawin yan. Huwag mo kong papahiyakin mo. Gawin mo yan. Malapit-lapit na rin yan. Ilang buwan na lang. Ha? Tuloy, Ading. ICC, tapos nagpapakabayani, nasasama daw siya sa kulungan kasi masarap daw pagkain doon, mga ganyan-ganyan. Ay, sinto. Sinto. Putri. Ba ito? Senador, number 1 senador yan Ikaw naman, kung makasintu-sintu ka rin sa tao, para mo naman sinabing sintu-sintu yung mga bumoto dyan. Alam mo kasi ating ganito yan. Malaki utang na loob ni Kimu dyan. Lalo-lalo na kay Digong. Baka di mo alam. Si Digong ang nagbigay ng absolute pardon dyan kay Kimu. Kaya siya nakatakbo bilang senador. Kung hindi kay Digong, hindi siya naging senador. Baka hindi mo alam yan ating. At kaya si Kimu, ang loyalty niya, nandiyan kay Bato, tsaka kay Digong. Wala siyang pakialam sa mga number 1. Binoto niyo, kaya kasalanan ko. Basta ako, hindi ko, sasama ako dito sa dalawang to. Bahala ka na Pilipinas. Iiwan ko na kayo dahil hindi ko matitiis na mawalay sa mga tatay niya. Tatay Digong yata tawag niya dyan di ba? Tuloy. Sinto, gabi. Ngayon, gusto ko din tanungin itong si Senator Robin Hood Padilla kung ano nga ba ang kanyang naging initial reaction nung si Senator Bato de la Rosa ay mukhang nag-iba na ang ihip ng hangin. Tumapagilid na at tila baga ng mamangka sa dalawang ilog. De la Rosa says he is ready to cooperate with the ICC probe. Meaning to say, he is ready to testify. He is ready to sing. Patay ka dyan. Mas maraming ikakanta to kaysa kay Las Cañas at saka kay Matabato. Pag kumanta to, dinidiin na rin to nila di ba? Kagabi yung vlog ko. Dinidiin na rin ito ni Montulpo na parang ang tumbok ito ang walang kinalaman si Digong. Sa vlog ko yan sa vlog ni si Badcaster at saka si Attorney Claire Castro. Hinimay ho ni Attorney Claire Castro yan, ang ganda. At idinidiin nga na itong si Bato ang may kinalaman dyan, ang may kasalanan dyan sa tukhang. Ito naman pala si Bato, medyo kumakalas na rin. Di ba? Maganda kong bantayan yan. Tuloy mo, Ade. Diba? Lahat ng mga nalalaman niya,
isisiwalat niya kasi ready na daw siya na makipag-cooperate sa International Criminal Court. Di ba? Ilalaglag niya si Digong. O ngayon, ano yung reaction mo? Nilalaglag din siya ni Digong, ating. Kala mo, naglalaglagan na sila. Utol nating hudlom. Ay. Grabe. Grabe talaga. Sayang talaga yung boto sa'yo ng mamamayang Pilipino. Wala kang character development. Ang bobo talaga ay bobo. Diyos ko Lord. Ito yung Makabobo ka naman. Para mo naman sinasabing bobo lang talaga bumoboto dyan. Maghintay ka, ading. Huwag kang masyadong bumanat dyan, Kiki mo. Magreserba ka. May parating pang isa. Si Boom Tarat-Tarat. Maghintay mo. Pag dumating yun, patok yun. Kasi ang magtataas na kami nun, ang mahal ng bayan. Sabi nga ni Harry Roque, ang nag-iisang Digong nyo. Tuloy. video niya guys nung nakaraang taon. Ay, hindi, 10 months ago. Panoodin natin. Alam nyo, ma'am, minsan-minsan lang natin makakasa ang English natin. Maganda yan. Gusto ko yan. Katunayan, ma'am, ayaw ko lang sakawan si Senator Tolentino. Pero kung huhulihin nila si Bato, isama nyo na ako. Dahil isa ako sa sumuporta kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte dyan sa drug war. Kung walang iwanan nga sasamahan ko sila kung saan sila. Total, sanay naman tayo sa kulong. Narinig mo yun? Walang iwanan talaga. Ikaw talaga, trip niya yan eh. Ano ba tinitira mo ha? Tuloy. Huwag mong inaan yung trip ng idol ko. Si Idol Kimo. Ano kaya, kung napapanood kaya ito ng mga leading lady niya, ano kaya sinasabi? Lalo-lalo na si Regine. Marami silang pelikula ni Regine Velasquez nito eh. Doon nga siya naging Kimo eh. Ang pangalan niya, Kimo. Tuloy. Tulungan sa abroad pa. Masarap pagkain doon. Yung ipinapato sa atin ng ICC, nakaka-insulto to. Hindi ito dapat tanggapin nating mga Pilipino na magaan nito. Parang sinasabi nito na tayo ay mga engot. Tayong mga Pilipino engot dahil hindi natin alam na yung gobyerno natin hindi tumatakbo ng tama. Pangalawa, yung mga nasa gobyerno natin, isa't kalahating engot din. Mahirap naman yun. Huwag naman ganun. Huwag naman nilang, kung pukulan lang ng pagka-engot, bakit ba tayo pinakikialaman ditong ICC? At ang sarap Idol! Supreme Court ang nagsabi, pwedeng makialam ang ICC. Idol, wag kang sino kaya advisor nito? Para magaganito to. Gayahin mo lang si Lito Lapid kasi. Ikaw naman. Pero alam nyo, may katwiran din to eh. Bakit pa ako na advisor? Nung tumakbo ko, eto na ako eh. Binoto nyo ako ng ganito? Aalis ako ng ganito. Pagtiisan nyo ako. Tuloy. Laki na sweldo nito mga boss. Itanong sa kanila, sino ba nagre-reklamo sa inyo? Sa taong bayan sa Pilipinas, wala naman nagre-reklamo. Kayo lang, hindi ko alam bakit kayo iri-iri na ipakulong yung presidente na pinaka-well-loved ng mga Pilipino. Hindi ko alam eh. Kita mo yung putik ha. Galing talaga tong idol ko. Pinakalab ng mga Pilipino, yung presidente niya eh. Bakit gusto niya ipakulong? Diba? Wala naman nagre-reklamo. Paano nga magre-reklamo? Hindi reklamo ni Franz Castro, dismiss eh. Talaga, idol eh. Ano kaya tinitira nito? Tuloy. Okay, see? Narinig nyo? Sinabi niya din sa video, actually 7 minutes yan. Pero kinat ko na lang talaga yung mga intense na part kasi yung iba nonsense naman. So sabi niya, nakaka-insulto daw ho ang binabato ng International Criminal Court. Paano gigigil na naman ako dito kay Robin. Paanong nakaka-insulto? Humigit kumulang 6,000 to 30,000 people ang nagali ng bloody drug war campaign ni former President Rodrigo Roa Duterte.
Ano yung sinasabi mo nakaka-insulto doon? Mas nakaka-insulto yung sila pa rin yung nasa tuktok kahit makasalanan. Mas nakaka-insulto dito yung hindi makamit-kamit ng mamamayang Pilipino ang hustisya. Yun yung nakaka-insulto dito. Mas nakaka-insulto din dito yung naging mambabatas ka, naging abogado ka, naging presidente ka ng bansang Pilipinas, pero manlalaban ka, hindi mo nirerespeto ang batas. Yun yung nakaka-insulto doon, Robin. Engot, sabi niya, engot din daw yung mga 1/4, 1/2 daw sa mga mambabatas. Ikaw yung engot. Sandamakmak ka ng kabubuhan. Sobra ka namang manlait kay Idol. Reserva mo yan. May darating pang isa. Patok yun, mga boss. Patok. Wala kang character development. Hindi ka man Si Boom Tarat-Tarat. Kumbaga sa karera ng kabayo, baka 3 estrella nun. Oo. hindi mo man lang kayang tumindig bilang Pilipino, kahit man lang maging pro-justice or pro-life ka. Pakita ko tong survey, ah. Pakita ko tong survey. Dito muna tayo sa kabataan. Pakita ko sa'yo. Yan, o. UP student, council demand Marcos admin to allow and support International Criminal Court. Tingnan mo, kabataan, mas may utak pa sa'yo. Ako, mas may utak pa sa'yo. Mas malawak pang pangunawa at pag-iisip. Huwag ka nga, Ading. Marami siyang inilampason na mas may utak sa kanya. Ikaw naman. Yan ang problema, Ading. Dito sa ating politika. Ha? Itong mga Pilipino, boto ng boto. Basta kilala lang, wala na silang pakialam kung anong mangyayari sa bansa eh. Oo. Basta yan, kilala nilang artista at gwapo at yun, maboboto na nila yan. Oo. Kaya wala kang magagawa, Ading. Kaya kami minsan, mga boss. Kung ikaw huwag ka na mangarap eh. Maski na anong super talino mo. Pag hindi ka kilala ng mga tanga, ng mga Pilipino na hindi ka mananalo. Senator De Lima, tignan mo talo. Sino pa? Ang daming mga natalo, matatalino. Sige mo, number 1. Mga Pilipino naman. Maawa kayo sa mga kaapu-apuhan ninyo. Oo. Na maiiwan ninyo dito sa mundo. Iiwan nyo sa mga ganyang uri ng politiko. Putarigis. Sa ngayon, itong Senado, ito pinakawalang kakwenta-kwenta Senado na nabuo. Para sa akin, ha? Ewan ko para sa inyo. Dadagdagan pa ni Boom Tarat-Tarat. Nagka-leche-leche na. Ha? Lord. Tuloy. Iisip. Mga kabataan kami, tumindig na kami, Tumindig kami sa katotohanan at ayaw namin ipagpatuloy ang mga kamalian. Gusto namin maputol yung sumpa na yan. Parang rin yan, parang namumukhaan ko to. Kakamping ba to, mga boss? Parang to eh. Parang kontra kay BP Leni rin to eh, Pero mukhang natatauhan na siya, Hindi natin alam, ha? Mukhang nahihimas-masan, ha? Parang natatandaan ko siya. Nanggigigil talaga. Grabe! Diba, guys? And according to the survey, pakita ko, Robin, tingnan mo to. Public approval of international drug war probe is growing. So meaning to say, madaming mamamayang Pilipino ang gising. Madaming mamamayang Pilipino ang mulat at uhaw na uhaw sa hustisya. Dingding ka talagang animal ka. Kabubo ba? Tapos sasabihin niya na bakit ba kayo dyan si former President Duterte is yung pinakamahal ng mamamayang Pilipino. Mahal nino. Yeah. Mahal ata siya ng mga taong napakinabangan siya. Ikaw, pinakinabangan mo si Digong. Kaya mahal mo si Digong.
Tantado to. Gigil ako. Ay, umappear kasi siya guys sa sa YouTube ko. Hindi ko sinasadya na nagbabrowse lang ako about dito sa usaping International Criminal Court. Tapos nakita ko na naman ang pagmumukha ni Robin, biglang nag-flashback na naman, kaya yun, ginawan ko ng content. And gusto kong hinga ng kanyang reaksyon dito sa naging, pagbabago-bago ng paglambot ni Senator Bato de la Rosa at sa pagiging feeling superior at above the law ni former President Duterte na manlalabad siya. Tama ba yun? Hinahon, Mima. Hinahon. So, yun lamang ho, guys. It's me again, si Mima Alicia, yung nagbabalik ulit para sa... Yun ang trip niya, Mima. Wala tayong magagawa kay Kimo, ha? Ito pa ho isa eh. ICC jurisdiction. Robin Padilla analysis, sabi. Kaya ano ho to eh, kay Idol Richard Hidarian. 2 hours ago lang ho ito, ha? Bago lang ba to? Analysis niya sa ICC. Pakinggan natin. Bibigay po ng pahintulot sa ICC. Ang sabi niya, malaking insulto sa ating lahat kapag ka pinapasok daw po natin ng ICC, para na po nating sinabi na walang kwenta ang ating justisya sa bayang ito. Atin pong ipinupuntot Meron ba? Sige, tuloy mo. lamang na siya ring pinaninindigan ng ating kagawaran ng katarungan. Baka luma na to, ah. Kasi wala siyang bagote, eh. Walang jurisdiction ang ICC sa sitwasyon sa ating bansa sa ilalim ng prinsipyo ng non-intervention o hindi panghihimasok o pangingialam sa sovereign equality gaya ng nakasaad sa United Nations Charter. Para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, Sige. lahat po ng estado ay may karapatan na magsagawa ng kanilang mga gawaing panloob nang walang panghihimasok mula sa labas. Ito po ang prinsipyo ng non-intervention o hindi pangingialam. Ang sovereign equality naman po ay kumikilala sa pantay na katayuan ng mga estado sa loob ng internasyonal na komunidad. Sa madaling sabi po, dapat kilalanin ng ibang bayan o pandaigdigang hukuman tulad ng ICC na tayo bilang isang bansa ay may sariling kasarilan, pagkakakilanlan at soberenya. Tayo po ay Idol, sa China mo sabihin niyang speech mo na yan, dapat. Hindi sa ICC, ha? Tuloy mo. bansang malaya at kumikilos at higit sa ano paman ay hindi dapat basta-bastang panghimasukan. Higit sa lahat, Oo, tama. Hindi mo dapat sa ICC sinasabi yan. Sa China. Dahil yung ICC, si Digong lang ang huhulihin, saka yung mga involved sa war on drugs. Samantalang China, pinanghihimasukan tayo, gusto sakupin yung pinanalo natin sa UNCLOS. hindi po tau-tauhan ang ating mga tao sa gobyerno. Hindi po mga kengkoy kagawaran ng hustisya. Lalong-lalo na po kung tayo ay una nang tumugon sa mahalagang hinaing ng ilan sa ating mamamayan sa harap ng International Criminal Court. Alinsunod po sa principle of complementarity na kinikilala rin po ng mismong ICC. Ang ating pamahalaan ay may karapatan at dapat na maunang umako ng responsibilidad na usigin ang anumang naiulat na international crime. Hindi po tayo nagkulang, Ginang Pangulo.
Wala kang umuusig, kaya napunta ron sa ICC. Kaya doon na ipinail, walang nag-uusig sa boss mo. Ikaw naman. Tama na. Ba, malapit na matapos eh. Sunod po sa Article 18, talata 2 ng statute, ang ating pong gobyerno ay humiling ng agarang pagpapaliban sa nasabing pag-uusig. Nariyan po Tama na. Magkulab na po tayo. Naglibang lang po ako dun sa nagtanggol ko naman si Kimo, nakita nyo naman. Sobrang magsalita ho yung babae na yun. Masyado niyang nilipastangan, binobo-bobo niya. Si Kimo. Sininto-sinto niya si Kimo. Gagawa mo yun ng trip ng idol natin na si Kimo. Sasama siya, sasama yan. Jeff Ramos na, shout out ha. Magandang gabi po tayo, sabi niya. Nelson Batalone, shout out. Sabi niya, yan ang bulaang propeta na nakasulat sa Biblia. Di po ba? Ngayon dapat managot siya sa kasalanan niya na hinaharap. Di po ba? Totoo yan, Nelson. Marami siyang haharapin. Magkakapatong-patong na yung kaso niya sa ibang bansa. Dito pa rin sa Pilipinas. Wawante din siya ng Kongreso at Senado. At pwede kong ilaban ng ano yan, na hindi ho yan sisipot. Oo. Hindi ho yan sisipot. Hanapin nyo na siya kung saan siya nandoon. Pero yung para humarap siya dyan, imposible po yan, sa totoo lang. Kasi, siya ang may hawak ng kaluluwa ng mga senador eh. Tsaka mga kongresista eh. Ba't siya pupunta? Diba? Kung si Digong ang magpapatawag, baka pa. Ano ba yan? Diyos ko. His Excellency, galaw-galaw din kung may time. Kalat ni Baya, shout out. Son, appointed son, mabuhay ka paring Apollo, laban lang. Talaga, kalat ni Kay. Noel B. Matela, shout out. Parang prayer rally lang sa Davao ang dating. Galawang Digong nyo, may sapi. Talaga. Kaya nga, nung 6 na taon tayong napailalim sa mga may sapi, no? Ng pating tao. Matuto naman kayong bumoto. Yan lang inyong may pagmamalaki. Mamili ng mamumuno dito sa inyong kumpanyang Republika ng Pilipinas. Kalat ni Baya ulit oh. Hello, Miss Akira Milus. May you have a great day. Ingat, sabi niya. Shout out, Akira. Kalat ni Baya ulit oh. Dumaan, naku. Pag dumaan ka kay paring Apollo, butas ka. Federico Mandak, shout out. Baliw talaga si Kibuloy. Ang daming nagoyo niyan. Pero imposible naman na sa dahil lang sa koleksyon, sa simbahan, ay ganyan siya kayaman. Nakakalula. Di kaya may iba pa siyang illegal na gawain. Yan ang dapat alamin ng gobyerno ni His Excellency. Sinasabi naman nila sa Kanyas na si Digong ang drug lord ng lahat ng drug lord. At yang si Kibulog, ano lang niya, front lang niya yan. Sino sila sa Kanyas? Diba? Taga Davao mismo at killer niya yan. Kapani-paniwala na ho yan dahil yun nga parang yung ano na, hindi niya na kayang tiisin mamatay na sila kung mamatay. Ganun din si Matabato di ba? Jassy, shout out. Sa mga kaibigan pa lang ni Digong nyo, talo na agad. Yun nga Welcome to the club, Jassy. Kalat ni ulit good evening, Karoke. Labatibahin mo, Karoke, sabi niya. Hello, Mahaber. Malapit na si
masalang, ha. Soilo Flores, shout out. Joe Flores, my friend, shout out. Sabi niya. Yung nangyari kay Udikta, sino kaya ang may gawa noon? Wala namang nag-iimbestiga di ba? Yun lang yun. Yung nangyari nga kay Mayor Halili, wala ring nangyari, di ba? Marami sinabi si Digong doon sa kanyang Matrix. Wala namang nagsampa ng kaso, di ba? Di ba? Perde San Juan, shout out. Good evening, Karox. Attorney, Engineer Toto Kausing, Senator 2025. Bunyog Party List, Attorney Enzo Recto 2025. Suportahan po natin. Oo, suportahan natin siya, mga boss. Marami pa tayong dapat suportahan. Sumagot si Misael, kasama ako dyan. Oo, sigurado. Lahat naman ng nandito, siguradong doon ang punta 22,000 na kayo, di ba? O, mahigit pa. O, di... Sana... Hindi naman na kailangan isipin track record lang. Anak ng wedding, paulit-ulit. Ito pong kumpanyang Pilipinas, hindi po dyan sa mga politiko na yan, aplikante lang mga yan. Tayo po ang tatanggap. Ha? Kaya kung bibigyan ko kayo 1,000, kunin ninyo at huwag nyo iboto. Ibig sabihin, sinusuhulan kayo para sila ay makapasok sa ating kumpanyang Republika ng Pilipinas. Diyos ko. Jimmy Bautista, shout out, sabi niya, iboto natin sa 2025 yung mga kandidatong may malasakit sa taong bayan at hindi sinungaling. O yun. Marilo Pabian, sumagot din. Shout out Marilo Pabian ka. Magandang hapon po tayo at sa mga ka-warriors. Masyado na pong daming kayamanan ng Sano Bagad na di na kapanipaniwala na dahil lamang sa mga abuloy at sa ngayon lumalabas pa na di niya iginagalang pati mga nasa gobyerno. Kaya nawa si Senator Risa na ang makapagtuldok sa mga kahina-hinalang yaman kung papaano niya nakamit yan ng walang illegal na pinanggagalingan. God bless po. God bless us po tayo at sa lahat ng mga ka-warriors. God bless, Marilo Pabian. Joaquin Mesa Jr., shout out. Sabi niya, kailan ba hindi naging negosyo yan? Dala ng Kastila yan sa pilitang sinubo sa mga tao. Kapag hindi ka pumayag, patay kang bata ka. Malalim kumanado si Joaquin. Divine Wilson, my friend, shout out Dapat ipakita ni BBM na hindi siya weak leader at propur, sampulan si Kibuloy, ibigay sa FBI. Alam nyo sa akin, palagi ko pag talagang hinalughog yan, yung mga sinasabing mga prayer mountain na yan, maraming mga didiscover dyan. Oo, yung mga Garden of Eden na yan, ha? Baka may mga underground pa dyan, ha? Sa dami ng pera niya, bilyon-bilyon. Shelly Jaser, shout out. Tama sinabi ni Escanyas Carox. At nakakaawa ang mga taong naniniwala dyan sa tao na yan. Hindi lang magagahasa, kundi mamamatay tao pa. Napanood ko kasi yung vlog ni Atty. Toto Kausing. Sana makakulong na yung mga taong yan. Nung naghasik ng kasamaan sa lupa, sila lahat ang sumalong magkakaibigan. Kahit yata paliguan ng holy water yung mga yan, wala na. Hindi niya yan tatablan. Hindi natatalab sa mga yan. Salot talaga. Ay nako, totoo yan, Shirley. Yung holy water. Dapat yan, muriatic acid ipaligo yan. Lolita Livermore ba to o Livermore? Ang daming dadaan sa kanya papunta sa langit. Iba talaga kung kumilos ang body spirit. Totoo yan. 3J Soap, sumagot to. Shout out 3J Soap. Alam mo, may hidden meaning ito. Ang hindi dadaan sa kanya, meaning hindi dadaan sa kanya, malaswang night duty. Si Kips lang ang nakapunta sa langit.
langit-langitan ng kalaswaan. Totoo yan. Talagang baliw yung ano na yan, demonyo yan, yung Kibulog. Sa totoo lang, kung kinawad niya pa. No? Kaya hindi ako naniniwala si Digong dyan. Yung Diyos nga, minura si Kibulog, paniniwalaan niya. Come on! I cannot see any logic in there. Sabi nga ni Kulaong. Divine Wilson ulit, oh. Lahat ng sagabal sa mga operasyon ni Digong at Kibuloy dapat ihinto or patayin. Mga halang ang kaluluwa ng mga Duterte at Kibuloy. Money and moral hunger. Dalawa pa lang yan sa mga gumagamit sa ating mahihirap. Nakay Marcos ang bola eh. Sa totoo lang, nakay Marcos, nakay His Excellency. Pag hindi niya to tinapos, siya ang matatapos. Dalawa lang yan. At alam yan ng mga advisor ni Marcos. Tsak yun. Silva, shout out. Dapat si JIL imbestigahan din. Ay nako. Lahat yan, dapat imbestigahan yan. Pati ang, lahat yan, Diyos Mariosep po. Pati yung El Satay ba yun? Oo, lahat yan dapat talaga. Ewan ko ba kasi mga boss, no? Di ba sapat maniwala kayo sa Diyos at naniniwala kayo sa mga ganyan? 10%, 10% ng puto. Jerome Sausa, welcome to the club. Good evening, Karaoke. Grabe. Demon Pastor Senior Aguila. Di ba sa kami di ba isa kami sa nagbulgar na rin sa ICC, sa INC, sabi niya. Jerome Sausa, welcome to the club, ha. Elena Lebron, shout out, ha. Front page lang yan si Kibuloy ni Damohong Duterte. Kung meron man si Kibuloy simbahan at ilang kotse, pero yung mga eroplano, helicopter at mga yate at yung malalawak na garden kay Damohong Digong yan. At dito naman tayo ni Amy magpa-confine ka na sa mental hospital. Nawala ka na sa sariling bait. Kawawa, Amy, ang iyong pamilya. Nakakahiya ka, Amy. May mana ka na ni Digong. Dikit na dikit ka na sa halimaw. President Marcos, palitan mo na ang mga tao ni Duterte. Ibalik mo ang magandang imahin ng sinisira ng tatay mo at ang ating mahal na bayang Pilipinas. Noel B. Matela, sabi ulit. Baka ang strategy ni Digong magpanggap na baliw para makaligtas sa kaso. Yun na lang ang pwede niyang gawin. Hindi naman na niya kailangan magpanggap eh. Talagang ang taong yan ay baliw na pinaniwalaan ng mga baliw. Diba? Yun lang yun. Kaya yung mga iba, kaya ang tumitira rin sa kanya, yung mga sarili niyang membro. Dalawa sila yung mga pren eh. Si Digong, ang tumitira rin sa kanya, yung mga miyembro rin niya, ng mga ginamit niya sa mga pagpatay na inutos niya sa Davao. Ito namang si Kibulog, yung mga nagamit niya sa night duty, yung mga mga pastoral niya ang kumakana rin sa kanya. At yung mga pinahirapan niya na pag hindi nakarating sa kota, binubugbog. Di ba? Kaya parehas na yan eh. Kaya sabi nga, God moves in a very mysterious way. Diba mga friend? Temari Bernardo, shout out. Tawa-tawa siya. Siya muna magre-repent sa kanyang mga kasalanan at krimen. Panagutan niya ang ipinapatay niyang leader ng mga lumad na pinatay nila ni Digong para makuha niya ang 2 hektaryeng lupa sa mga tao. Siyempre, ang tithing may kota.
Kaya yumaman siya sa pinaghirapan ng iba. Kapal ng muka, daming pera, libre pa sex, iba-ibang chicks pa, at ang gaganda. Totoo yan. Temari Bernardo, ha? Kaya tignan mo yung mukha niya, hindi tumatanda, di ba? Parating parang batak na batak, ha? Elizabeth Iscare, shout out. Good evening, Karox. Pareho tayo ng paniniwala si Rox na di yang galing sa Abuloy daw ang yaman ni Kibuloy. Wow, ha? Sa sobrang dami ng ari-arian na yan, sa ari-arian at yaman nito, duda ako dito. At front lang yan ni Digong. Lalo pang sanggang dikit sila, di ba? At saan napunta yung mga nanakaw na mga Duterte, o di ba? Tsaka ang problema nga dyan, yung mga ganyang klaseng kulto, tax free yan eh. Oo. Dito mo, nakakapagpatayo sila ng kanilang mga universidad, ha? Okinawa, Japan. Sariling eskwelahan, nakakapagpatayo. Oo. Kagulat-gulat talagang katanga. Ay, katanga. Grabe. Elizabeth Iscare ulit, oh. Dagdag comment ko lang ho kay Kibuloy nito. Ang mga naniniwala lang dito, lalo na ang mga member nito, kulang yan sa paniniwala sa ating Panginoon. Totoo yan. At isa pa, walang utak ata ang mga ito. At di nila ginagamit ang isip nila. O baka talagang totoong walang laman ang utak nito. Eh, yun talaga doon eh. Ano pa masasabi natin dyan? Elizabeth, Okinawa, Japan. Moody Muma, shout out, ha. Hi sir, good evening po. Ang kapal ng mukha ng Kibuloy na to. Anong ang kaluluwa natin? Dadaan muna kay Kibuloy? Human na ang evil, tama ng maibutgar ang evil na dadating na ang parusa ng tunay na Diyos. Mabuti mga sa iyo, Kibuloy, kapal ng apog mo. Librado Ludovico, shout out. Blessed morning po, karaoke. Watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po, stay safe and healthy. Ibang klase talaga, fuck you. Hayop ka, untog mo na lang ang ulo mo para magising ka, leche. Galit si Librado. Hindi matutuwa dyan. Johnny Bigood, shout out. Gandang gabi, karaoke. Sa palagay ko, pera, lahat ni Digong, yan galing nanakaw ang bilyon-bilyon sa gobyerno. Front lang niya si Kibaliw para hindi siya mabisto na maraming pera at makasuhan ng plunder. O, tsaka tax free yan eh. Oo, pero ngayon nabubulgar na, nagkakabulgaran na sa SMMI, ha? Oo. Kala nila kasi kaya nila eh, di ba? Kaya dapat talaga si His Excellency gumalaw na. Wala naman siyang kasalanan eh. Wanted ka sa FBI, doon ka gumawa ng kasalanan. O di dadaputin ka lang dito, bibigay na lang eh. Si Kibulog naman, hindi siya nagilty sa Korte ng Pilipinas, nagilty siya doon sa International Criminal Court. Meron siyang hindi man actually guilty, nagkaroon siya ng probable cause doon. A-arrestin siya dito, dadalhin siya doon. Anong pakialam mo, His Excellency? Bakit mo sasaluhin niya ang pakialam mo doon sa war on drugs niya? Di ba? Hindi mo mahirap isipin eh. Kaya niniwala ako, gulatan na talaga yan. Kagaya nila broadcaster, totoo yan. Kasi wala kang choice eh. Kasi pag hindi ka nakikooperate sa ICC, yung mga miyembro ng ICC, kung anong mangyayari, kahiyaya talaga. Oo. At hindi kaya ni His Excellency, ang mga advisor nila magsasabi. Walang advisor na magsasabi dyan na proteksyonan mo eh. Pag hindi ka nakikooperate sa ICC, ibig sabihin, pinoproteksyonan mo yan. Ganun lang kadali. Diba? Wala na talagang ipit na si Digong, kaya hindi nga alam kung ano gagawin nila eh. Sa 25 ng Pebrero, may rally raw. Prayer rally naman daw ngayon sa Cebu. Diba? Hindi na ako taranta na utak eh. Pag hindi nga ako makatulog yan eh. Totoo. Ted, shout out Ted. Maraming pera, ari-arian, kapangyarihan. Ano ang katotohanan sa kayamanan ni Kibuloy? Pwedeng patago lang ni Digong ang kayamanan niya. Palagi ko mas mayaman si Digong kay Kibuloy.
Parehas tayo, Ted. Yun din ang ano ko. Yun din ang ano ko dyan. Kasi sabi ko na nga, di ba? Umasenso ka sa Davao? Pinagluloko mo yung mga tao? Na ikaw appointed son? Pababayaan ka ni Digong? Kung yun nga kay, ano eh, yung Kapa? O di ba, pinaraid ni Digong? O, mas matino yung Kapa kaysa dyan sa mga pinagsasabi ni Kibulog. O, yung Kapa, wala siya sinasabing siya appointed son ng Diyos. Wala. O, kulto rin yun eh, kay Kapa eh. O, pero yun nga, walang nagrereklamo doon. Walang rape yun, walang kung ano-anong kaso yun. Oh, pero pinatigil ni Digong. Yan. Friend Shervin Cepeda, shout out. Christian Sen, shout out. July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga friend. Friend Amy Bingson, shout out. Dolor Garcia, Belinda Magtangob, shout out sa inyo mga boss. Sabi ni Friend Shervin. Impong Basyang Team Teadeli is in the house. Muli po ay bumabati po ng magandang buhay sa iyo, Sir Rox, at sa lahat ng aking mga Paroki Warriors. Muli din po ay wala namang kamatayang usapang kibulok. Ang topic natin today, ano po? Parang nagbabagang apoy, di mamatay-matay. Kailan kaya siya talaga sasama sa kanyang sinasambang Lord kasama sa tropang Apo Lakay at naghihintay Dabarkads ni Taning? Tunay siyang kamangha-mangha, ano po? Pero mas lalo pong kamangha-mangha ang mga taong naging sobra pong uto-uto naging sunod-sunuran at nagpakahipnotismo ng kanyang mga pang-aakit at puro mga kasinungalingan niyang salita. Ang dami niyang sinirang buhay, Sir Rox, totoo. Pero tignan mo ang demonyo, ubod ng sarap ang buhay. And on top of the world, King of Kings, pag-aari niya ang napakaraming kaluluwa. Pag-aari ang kayamanan na bilyon-bilyon at buong kaharian sa Pilipinas. Dahil sa siya daw ang appointed son of God na inakakadiring isang Judas na manyakol. Hoy, wag nga kami ha, visit ka. Nagmula ka sa alabok ka rin matatapos ungas. Hindi ikaw ang tunay na Diyos para manghikayat mo kaming mga hindi tanga at uto-uto. Lumayas-layas ka nga dyan at nasuso ka na at bumabaligtad na talaga sikmura ko. Basta sumisingaw ang pangalan mo, visit, kinam. Galit na naman. Bong basa. Armando Cabrera, shout out. Si Satanas ang Diyos ng sanlibutan. Siya ang Diyos ni Kibuloy na hindi alam ng kanyang mga member, na hindi nagsusuri. Kawawa naman sila. Nabudol-budol lahat sila. Totoo yan, Armando Cabrera. Lily Chang, shout out ha, sabi niya. Very nice topic, Sir Rox. At yung parting words mo na isa lang ang Diyos at kung sino mang reliyon ang nag-uutos na iboto ang kandidatong tiwali, tumiwalag ka na. Kaya isip-isip, sayang utak, dahil hindi naman pwedeng gawing dinakdakan yan. Very nice evening message, sabi ni Lily Chang. Ay, sumagot si 3JC Opo. There is only one God who created heaven and earth and everything in it. Nasa Bible yan, sa book of Genesis. There is no other God beside Him. Kaya, Sir Rox, lagi mong sinasabi na dalawa ang Diyos. Diyos ng kabutihan at Diyos ng kasamaan. Sorry to disagree with you. Hindi Diyos ng kasamaan ang tawag doon, kundi Prinsipe of Air, which is Satan. At yan ang sinusunod ni Kibbs. Daming natanga, no? Friend Jane, ano ba naman kasing katangahan? David Allen Mendoza, shout out ha. Hello po, Karok, sa mga Rocky Warriors. Good evening po sa lahat. Ang galing mambudol ni Kibulog.
Ang hindi dadaan sa kanya ay di makakarating sa langit. Ano po kayang langit yon? Kay Kibulog, siguro ang langit doon sa miyembro ay impyerno. Totoo yan. Ang dapat po kasi ay di humihingi sa di ka... Hindi humihingi sa di ka miyembro ang ibang relihiyon. Dapat ay doon ka lang sa magbigay kung saan ka nakaanib na relihiyon. Delusional at conman yang. Delusional at conman nga yan si Kibulog. Kibulog. Gaya ni Dutae. Totoo yan, David. Maria Lourdes Palad, kwarto. Maria Lourdes Palad, kwarto. Welcome to the club. Dito po sa Vancouver, meron yan mga kabataan nagbebenta ng Purdy's chocolates, mga Pilipino. Hindi ko naman alam na modus yun. Hindi puto kutsinta naman ang sa mga charity naman ibinibigay. Oh. Shirley Esteras, shout out ha, sabi niya. Parang mga parasite ang buong pamilya ni Penta. Buong taong bayan ang nagpapakain at bumubuhay sa kanila. At kaawa-awa lang mga hirap ng taong bayan na isang kaig, isang tuka. Pamilya Penta ay busog na busog sa kwarta ng taong bayan. Ano masasabi ni Penta? Tanda na. Ibulong mo na lang sa akin kung may alam kang korupsyon. Ang daming nabudol ni Penta, tanda. Mau. Ano ba si Tambaluslos, Sara? Tomboy ba? May asawa naman. Pero ayaw niyang gamitin yung apelyido. Duterte pa rin. Al Ulalia, shout out. Sa pamayanan, nahigit na marami ang mga ob-ob at switik. Ang siyang hari, aminin man o hindi ng karamihan. Mababaw lang silang mag-isip, kaya madaling matangay ng propaganda ng mga bulaan. Good day, Sir Rox, at sa mga ka-warriors. God bless. God bless, Al Olalia. Raul Villanada, shout out. Greetings, Kuya Rox, at inyong may bahay. Good health everyday po. Salamat, Raul. Good health ka rin, ha? Raul Villanada ulit, oh. Malaking posibilidad na labandero ng pera yang si Kibuloy. Halos bilyones ng perang dumadaloy dito. Kaya ba ng 30,000 na miyembro yan? Imposible, Kaya marami pang isasabi yung Arlen Stone na yun. Marami pa rin siyang hindi alam. Oo. Kasi alam lang niya yung mga night duty. Hindi niya alam yung mga ibang illegal na gawain. Oo. Rudelia Alpilor, shout out. Hello po, Sir Rox. At sa ating lahat, lutang na yan, Sir. Ingat po. And God bless to you po and your family. God bless, Rudelia Alpilor. Rudelia Alpilor ulit, oh. Kakatawa, di ba, Karox? King Bulok na manyakis. Kasuklam siya, sabi niya. User, shout out. Dami lang to ni Kibs. Dami lang si Kibs. Merong politiko nasa likod niyan. Sino ba? Kung hindi yung kanyang amo, di ba? Arnold po si Diego, shout out. Di malaman kung maaawa ka o maiinis sa mga taong naniniwala diyan kay Kibuloy. Lupit naman ang comment mo. Sumagot si 3J Show. Ipagdasal natin na mamulat na sila sa katotohanan. Yun lang yun, di ba? Ako, Arnolpo, pagsamahin mo yun, kawawang nakakainis talaga, may utak naman. Gunggong. D-Said, shout out. Minsan may nakikita akong nakapost sa FB, naka-school uniform,
Naka-school uniform pa habang nagtitinda ng sampagita. Di kaya baka modus din ito, Xerox? Pwede. Pwede. Reynaldo Gonzalez, shout out. Kawawang Pilipinas. Hindi lang ang mga pagpapatay at mga pagnanakaw tayo kilala sa buong mundo. Pati rin sa uri ng rehiyon na pinamumunuan ay nakikilala na rin tayo sa naging kaso ni Kibuloy sa FBI. At meron pa ba tayong pag-asang makabangon sa mga uri din ng mga namumuno sa ating bansa? Paano na tayo magiging payapa sa kalagayan natin ngayon? Lord, have mercy on us. Yun lang ang talagang magagawa natin doon, Reynaldo. Dasal. 3JC Hope ulit, oh. Xerox, nasabi ko na before na malalaman mo lang ang tunay na simbahan ng isang rehiyon kung ang ipinangangaral ay si Hesus Kristo bilang anak ng Diyos at Diyos na nag-aalay ng kanyang buhay sa krus sa ipagpapatawad ng ating mga kasalanan upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hoy pre, nakita ko sa Facebook, ang dami mong inani, ano ba yun? Ang dami mong inani ah. Ano ba yun? Tawag dun? Parang ano ba yun? Lemon? Lemon ba yun? Lemon? Ang dami ah. Tuloy natin. Kapag ang pastor ay nagtuturo other than the above, 100% siguradong kulto yan. O, di ba? Totoo yan. Sa'yo. Paano nga itong mga tanga? Tuloy natin. Karamihan sa mga relihiyon ngayon, ang tinuturo, paano yayaman, paano magiging malusog, paano makakapag-asawa, kung paano makakatrabaho, kung paano magiging masaya, at kung ano-ano pa. Hindi yan ang itinuturo ni Kristo. Ang tinuturo ni Kristo na dapat din nating ituro sa iba ay ang tungkol sa Panginoong Diyos at ang Diyos ay si Kristo. That's it. Pansit. Alam nyo kasi, ito lang. Gano'n tayo. Sa dami ho talaga ng tanga. Yun nga ho, wala ho pong gamot. Napapanood nyo naman, lalo yung isa-isa. Yung parang may sira rin, oo. Patotoo. Yung mga patotoo, doon na tayo nagkakaleche-leche sa patotoo eh. Ako po'y dating masama. Anong sumapi po ako ito? Ako mabait na. Praise the Lord! Sabi na ng mga gago. Oh. Ako po'y dating babaero. Nung sumapi po ako rito. Ngayon, hindi na po ako ng babae. Nalalaki na po ako. Praise the Lord! Sabi na naman ng mga gago. Doon nagkakaleche-leche. Ako po ay dating kriminal, labas-pasok sa kulungan. Ngayon po ay mabait na ako, may dalang Biblia ngayon. Ako po ay pastor na. Nangangaral na po ako ng kabutihan. Nakakita ko po si Kristo sa loob ng kulungan. Praise the Lord! Sabi na naman, patay tayo dyan. Doon na nagkakaleche-leche. Ang utak ng tao. Kaya yung mga umaakit sa sa sasakyan, tapos biglang babasa ng talata. At may mic na sila oh. Tapos mamimigay ng peace offering yata oh, sobre oh. Peace offering oh, sobre. Bibigay lahat. Ilan ho yung pasahero ng bus? Mahigit 50 yata oh. Ha? 20 na lang kada isa yon. Lahat ng bus yun, papara yun, sasakay ho yun, pabalik-balik ho yun, oh. Lord, malapit na tayo mag-isang oras, oo, Diyos ko. Magandang talakayin, katangahan ng tao, sa totoo lang, oo. 3JC ulit, oh. Yun ang mga nadadali niyan, yun po yung mahinang pananampalataya sa Panginoon, oo. Naniniwala niya sa mga itsura. Ang mga itsura po naman, akala mo talaga mga mukhang banal, ang mga gago. Oo. 3JC ulit, oh. Si Kibbs ay maliwanag pa sa sikat ng araw na tag-araw na isang kulto.
Isa siyang kampon ng kasamaan, lapastangan sa Diyos, sinungaling, mapag-imbot, mapagkunwari. At dahil sa kanyang kasinungalingan, marami ang napahamak. Pero, friend, may nagtatanggol pa, di ba? Nagtatanggol pa, oo. Nakita mo naman kung ipakilala yan sa mamay. Ang butihing pastor, Pastor Apollo Siki Buluoy. Ang gaganda nung nagtatanong sa kanya mga chipay. Kung nakikita mo, 3J Shop, mga artistahin, ha? 3J Shop ulit to. Totoo naman, Xerox, nasa Bible na ang tithe, ibig sabihin 10% sa Old Testament. Nang si Kristo ay dumating sa mundo, ipinaliwanag niya yan na ang pagbibigay ay dapat kusa at masaya ka. Kahit magbigay ka ng 10% buwan-buwan, kung masama sa loob mo, o hindi bukas sa loob mo, hindi rin naman katanggap-tanggap sa Panginoon. Kaya sabi ni Lord Jesus, magbigay ka ng naaayon sa kaya mo at masaya. Yun nga sa mga Kristiyano, di ba? Sa mga Katoliko, magbigay at hindi ka nga magsimba ka at hindi. Meron yung ibang mga kulto na yan, may tawag dito, may attendance. Oo. Pag absent ka, pupuntahan ka pa sa bahay. Bakit ka absent? Mamaya titiwalag ka na nila. Sa Katoliko, wala akong tiwalag. Walang tiwalag. Di ako wala akong pakialam sa religion. Basta ako Katoliko, mamamatay akong Katoliko. Hindi yung mag-iikot ka pa kung saan ako pupunta. Saka iikot mo, napupunta ka sa dagat-dagatang apoy. Sapat na po sa akin 10 utos ng Diyos. Diyos ko. Matupad mo lang yun. Sigurado ka na sa langit. Yun nga lang 10 utos, di mo pa matupad Di ako kaya hindi ako masyadong yan. Yun lang ko sa akin, tapos na. Tuloy natin kay 3J Shop. Giving tithe will not save you from the fire of hell. Kahit pagawin mong lahat ng sinasabi ni Gibbs, hindi ka masasave. Only Jesus is a Savior. Si Gibbs is not a Savior. Rather, he is a devil. Totoo. Puntakin mo yung mga nagtatrabaho sa kanyang garden, $2 a day. Kinawa dyan. In-interview siya ng foreign correspondent, di ba? 3J Show po nito. Sir Rox, malapit na rin ang kaparasahan ng mag-among Gibbs at Dutz. Tawa-tawa siya. Pag naaresto na si Diggs and company, si Gibbs naman ang mahuli ng FBI. Dapat kausapin ni Diggs si Gibbs na pahintuin ang ICC at FBI. Tawa-tawa siya. 3J Show ulit. Sir Rox, kung may maglalabas ng dato, kung maglalabas ng datong si Dutz para makapag-form ng people power, I don't think so. Manghihinayang sila sa bilyon na mawawala sa kanila dahil hindi mare-replenish yun kasi wala nga silang pork barrel. Ang people power magsasaksiglan kung kakampi mo ang buong AFP. Mga elite na negosyante, simbahan, at yung totoong tao na tinatawag na warm body. Totoo yan, friend. Kahit may power pa rin si Diggs sa AFP, konti lang naman, hindi sapat para talagang makapag-hold ng isang malawakang people power. Totoo yan. Kaya di matutuloy yan. Alam niya yan. Hindi tanga si Diggs, Pero yun nga, ang problema dyan, lalaban talaga siya ng patayan. Hindi daw siya papahuli ng buhay. Gaya ng sinabi ni Trillanes, halang ang bitukan yan. Yun din ang sinasabi ni Ronald Llamas. Lahat gagawin yan, hindi papahuli ng buhay yan. Yun naman, yun ang sabi niya, di ba? Tignan natin. Yan ang mga kaabang-abang na
parating na mga istorya ng buhay ni Duterte at ni Kibulog, ha? 3J show ulit to. Xerox, kung si Tevez naging stateless person, which napakasaklap naman, si Amy naman ano kaya ang tawag dun sa tinitiwalag na siya ng mga Duterte? Tumiwalag na rin siya sa sarili niyang pamilya Marcos. Ano na ngayon ang tawag sa kanya? Nameless o shameless? Shout out Jun Lagon, my friend. Emanis Kalawan anak, shout out, ha. Brother Eli Asistio, shout out. Mission accomplished, mga boss, ha. Rachel Esguera, shout out. Hanggang bukas po muli. Oo. Oy, pasensya na kayo. Ayoko i-content yan. Yung content na yan. Ipinagtanggol ko lang ho si Kimo dahil sobra naman to si Ading. Masyado mong nilait-lait si Idol Kimo. Ha? Wala tayong magagawa dyan. Anong kasalanan ni Kimo? Pagtatanggol ko naman si Kimo nito eh. Doon sa babae. Anong kasalanan ni Kimo? Kasalanan ba ni Kimo? Na maskit tanga siya, naboto siya ng tao? Oo. Yun. Hintayin mo, Ading. Darating pang isa. The Chosen One. Tagal na pala siyang sinasabihan ni Digong na tumakbo at itataas ang kamay niya, pero tinanggihan niya. Dahil hindi pa siya handa. Boom, tarat, tarat. Boom, tarat, tarat. Ngayon, handa na. Bigyan ng jacket yan. Magandang gabi po, mga boss. God bless.